Hello guys, kababayan ko, update po tayo sa araw ng linggo. Kay Ian Menyosa na po. Sa unang pag-imbestiga ng mga suko na po, parang may foul play talaga dahil nakikitaan po ito ng biak sa ulo, no? Yan po mapapanood natin sa linggong ito. Press for a like and share and subscribe. Without further ado, let's begin. Hello guys, breaking news ito Update po tayo kay Ian Menyosa na po. May initial na pong inilabas ng suko doon sa batang nawawala ng 7 araw sa Butuan City na si Ian Menyosa. Ay nakitaan po ng suko na may biak di umano sa ulo ng bata. So may indication po talaga ito na napalo o nauntog, di po natin alam talaga kung anong nangyari. Kaya yun po siguro ang kaniyang ikinasawi ng bata. Panoorin po muna na itong video na ito mga kois guys, at dahil Bisaya ito, baka may hindi po nakaintindi ng Bisaya, translate po natin mamaya sa Tagalog. Inisyal nga visual observation sa taga-suko nga mao'y ni susi sa lawas sa bata adisir kinigikuha sa lugar kung hain kininapalgan matod sa hipi sa Butuan City Police Station 4 nga si Police Major Ayan Ludunya sa dihang iyang gipangutana ang taga-suko ug unsay ilang obserbasyon sa lawas sa bata nga si Ian Menyosa nga taga-Kamayahan nga Dakbayan sa Butuan ni sulti matod pa kini kaniya nga naay ilang nakita nga daw crack sa ulo sa bata kay makita naman ang bagol-bagol ni ini. Apan giklaro nga dili pa kini mao'y basihan nga posible nga naay foul play kay kinahanglan pa magid nato ang resulta sa otopsiya. Ilang gi-check yun ang lawas sa bata na in matod ba nila ganihan na daw murag na daw sila gidudahan nga murag na daw crack ang skull, pero dili pa lagi nila ma-confirm lagi kay magpaabot pa punta sa result sa autopsy. So paaboton pa nato nagpila ka adlaw siguro sa gawas yun ang resulta na. So pananglitan na ni kuya unsa may pamaagi ani og masuta sa suko nga naagyoy foul play, naana dayon tay mga pagpanubay ani kay posible man gyud nga kung gipatay ni siya naagyoy makakita ani nga mga mag-uuma baka bisig isa ka buok nga mga tao diha nga naay nasaag diha nga tao nga ni anha. Murag mao gini may tabo kuya kay i-trace na dahil na to sa kuan before pa nahitabo, i-trace na dahil na to ang kuan makatauhan nga diya sa lang dool lang parentage silingan nato nang balik na punta i-check na po nato ang ilang mga kuan itong mga ilang nabantayan before nahitabo tong insidente kuya nga establish na ginato paboto na lang ginato ang resulta sa kuan resulta tong autopsy lagi kung naabagi bunog or naunsa ba na may mga bali ang kuan kung sa bata. Ato na lang itong paabuton kuya. Basta kay ila lang murag naay ila nakita daw nga murag crack pero dili pa confirm gyud kayo. Yes kuya. Ang ila lang to visual lang tong ilang nakita. Kuha na base lang po sa ilang observation ganyan kuya ilang maging gitanaw ganyan ang lawas pero ilang hindi check nila ang tibok lawas sa bata ganyan. Kay bisan todo ka ng kuan pa na initial pero ilan naman ang mahiling-hiling di ba ang lawas ilan man ang bali-balihon. Yes kuya, oo. Tanawon, nabay pinusilan, nabay tinigbasan, makita man na dito sa initial nga nila pagpanubay. Yes kuya. Ito sila yung mga kuhan lagi ganyan basin daw ipatanaw pa ito nilang liog. Kaya ang kuhan lagi dili lagi nila makakuhan yun nakuhan na magod na Kalabira lagi. Nalata na lagi yun, nalata na ang lawak. Gidugang ni Major Ludunya nga nag-andam na silang daan kung unsay mogawas sa autopsy kay ug naay foul play diha na dayon i-full blast matod pa nila ang ilahang nga makuting investigasyon kun diin magsugod sila sa mga testimonya sa mga ginikanan kung mokonektar ba sa aktual nga nitabo karon sa bata ug matod pa niini sa inisyal murag dili sila makatuo nga niabot ang bata didto nga siyara kay pertigyong lisura ug pagkalayua sa area. Ako i-base na sa statement sa mama. Ingon man niyang mama nga may uban na daw sa ero, may uban na daw to diba sa ero, ingon siya niya basin og nasaag. So dito ang gitanaw sa Google Maps ang distansya sa ilahang balay o distansya dito sa may para katumura man to gamay nga creek. Naa sa 600 to 700 meters ang distansya. Pero wala pa na ako nasubay kung naabag ito'y dalan.
Pero kung ang bata yun, kung masaag, dili dito siya kaabot dito ng area, kay makilid naman kayo niya, pero kailan mong libuna. Niya, ang tinanawang palibot, sa mong pagtuyok sa area, wala may dalan nga paingon dito. Wala'y dalan nga paingon dito sa pinakatumoy na magagawa itong sa dingan gun. So, naami pagduda nga, basig na ay tao nga nagdala din nagdala itong bata itong lugar. Kaya kung katong bata lang, kung iro yan daw ba, di sila makaadto dito itong lugar yun. Kaya liblib naman juga ito. Tapos ang duha ka mahan klaro gid ako. Dito sa pangpanay giduka-duka niya tartara gali atong gikuha. Malapitan na itabo na. Dito sa ilang area, kaya kana pag human sa ilo dito raw tanan nila ilubong. Pag human, wala daghan man gyud kay nagbantay mo tong giaban niya dito sa tapit sa may tuoron. Ang amahan, no? Oo, Amo na dito, naka-sando pulang Sabuntag pa lang. Sabuntag pa lang. na may mga anime sa iyang t-shirt, sa iyang sando. Ang iyang short Sabi motibo nila nga nung buhato lang. Walang nagduwan ako na sa ganyan. Diyan layo nagdunal pa na itlog. I see. So, Saudi ako ang full as makina. Tuwa ba sir to ganina sa area Sukog yung may sir? mutang Pakiwala doon, ko ito Oo. sa status. Soko man yun, nahibawaan man na. Labi nagipagi og autopsiya. Ibawa sila bilang adlaw gyud ang pagkalakas batas. Oo, bawaan ang sila. Ulo ka. Nya giyon sa pagpatay. Pagpatay sa iyuan. Salamat kay Juan ha. Oo, sila sila. Para makatapang mo sa Sino kaya nga bata sa Hindi mo nila. Hindi mo nala yung anak mo nila. Tapos, grabe no. So yun nga no, ay sabi po ng radio station o reporter at ng SUKO, initial po ng kanilang investigasyon nung pagsuri ng bata ay meron po itong biak sa ulo. Indikasyon po ito na ito po yung sanhi ng kanyang pagkasawi. At saka at sabi naman nung isang konsihalis na ang plano pala talaga daw, di umano, sabi po niya yon nung nadisgrasya ang bata ay plano pala noon na sa malapit lang ilibing. Pero nung marami na po yung taong nakikisimpatiya, naghahanap, dinala po sa malayo. Kaya nga po umabot sa 4 to 5 kilometers po yung pinaglagyan ng batang si Ian Menyosa. So ano po ang masasabi nyo sa video ito? Abangan po natin yung kasunod nito dahil ngayong araw po lalabas po ang resulta ng autopsiya ng sinagsagawa ng SOCO, Crime of the Operative C, no? Malalaman po natin doon kung sino talaga, kung anong nangyari, ang buong katotohanan sa batang si Ian Menyosa. Pagdasal po natin na makamit ang justice ni Ian para po may mananagot sa karumaldumal na pagpaslang sa batang taga Butuan City na 7 araw di umano, baka mahigit pa po sa 7 araw na nasawi yung bata. Komplikado po ang nanay ni Ian Menyosa, yung batang nawawala sa loob ng 7 araw dyan sa may Butuan City dahil kumbinsido po at hindi po tumitigil yung kanilang konsihalis sa kanilang barangay na ang kinuturong dumali o ang suspect ay yung ina. Yan pong mapapanood natin sa video ito dahil po Bisaya. Pagkatapos ng video, ita-translate po natin ito sa Tagalog. Okay? Kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, pakinggan po muna natin itong mensahe o testimony ng anang isang konsihal sa kanilang barangay. Ma'am, nakita na ko si Way Kagoon. Magtagay, ubog. Mato ko dito, walay kabalaka. Dapat ma'am ang bata ma'am nga mawala, mag-blatter sila sa barangay. Diadto pa man gali ni Annabel Samonte, na siya gid mismo ni dala diri. Wala onda tayo ma'am. Dapat unta, pag wala sa bata, ni coordinate siya sa barangay official. Wala man siya pagkaugma giadto ni Annabel Samonte, kagawad Annabel Samonte, committee on peace and order, siya gid mismo nang unay nga iyang gipablatter diri. Kay walay pamilya nga nagpakabana. Walay nangunay kaya lang rason nalimot na kuno sila silang kaugalingon. Dili man na mo'y rason ma'am nga nalimot sa kaugalingon. Ma'am, sa akong nakita ma'am, murag dili pud maayo ma'am ba. Kay dapat ma'am unta buat ko dito ang ilang mata manghupag gid unta. Pero wala may maghihilak, wala mga kabalaka. Naara silang balay. Samtang ang mga tao, ma'am, tuwa dito, murag nangita sila guwa diha ba? What you mean, what is? Ang imong buti pasabot is, dako ay kapangutan na kami nga mga residente, kami nga mga bisyo, nangita kami, samantalang kamo na sa inyong balay. Yes, ma'am. Diha ko nakaduda sa iya, ha? Diha sa mo ang akong pagtuo nga silang nagbuhat ni anang tanan. Ikaduhan akong pangutanawan, ni anak ka nga, samtang siya
nag-inom ra. Nabay times nga, bisag nangita mo sa bata siya nag-inom. Nag-inom siya, ma'am. Daghang mata sa katawhan nga nagtutok niya ng niid sa iya, ma'am. Mama siya mag-inom po, di makita ninyo. Asa yung balay, ma'am. Ako ka mismo, ma'am, pwede saka mako itong tayo katong Nasimutan niya Son. na nasimutan niyo mo na limaw siya. Ma'am, baho jud ma'am. Baho jud ma'am, dili kay ako lang. Naapay tagalaing media nga nakabaho. Ug ang mga residente din sa Kamayahan ug sa Pigawlan ug sa Basag nakabaho sila ug baho jud ma'am, kapatay. Mao to pagkahapon ma'am, niingon na siya, ni-declare siya nga wala na mo subida. Wala na mo anhi kay halatang halata ni gid sila kayo ma'am. When man nga adlaw nga ingon siya, wag na, uy, dili na mo pwede mo sulod diri. Atong kuan ma'am, atong Monday. Sa may Monday, sapon. Balikan ako, tuningon ka nga, nag-inom siya. Nag-inom sila ma'am. Anang sila. Nag-inom sila dahil hubog katong yung masamong nga Bisan tumatuwa ginawala ang bata. Oo ma'am, oo. Wala gyud ko kakita ma'am, nisuot sila kabugangan, nisuot ko kahuyan. Ako ma'am tulo ko kaadlaw study dito nangita sa bata. Nagdagi ka sa mga musoro ako dito nakita sa ubos atong matiga. Masuot-suot ko mga buang di ay ma'am. Dihimo mi nilang buang nila ma'am. Diha ni santo hunahuna nga ang tanang katawan gibuang ra nila. Pati pa ang mga barangay opisyal, ang kapitan ug ang mga kapulisan. Gibuang ra nila. Pag siya mangita ma'am, wa gali ko nakita nga hilat mga paghupag silang sa mata bisag kana na lang unta. Mo na akong boto nga napusayan nga tan-aw sa iya, wa mo gibahubag ang mata. So diya gid ka nga, Diha ko nang punto gid ko niya siya gid. Siya gid. Oh. unsa may mo panghinahot wad na gamay na tong giulat no 7 days para gawas ang autopsy. Ako lang ipanghinaot ma'am. Nga mintras nga wala pa unta, wala pa ni abot nga result ma'am. Hinta mo surrender na lang gid unta siya para maubos-ubusan pa ang iyang mga sala. Mo surrender na lang unta siya ma'am. Mao ni akong panawagan sa pamilya niya ma'am. Kung kinsa man gali ang nakasayod niya na ma'am, may pay mo surrender, mutugkaan na lang sa kamatuoran nga sila ra ang nagbuhat. Kay wala involved ma'am ang silingan. Naapa na siya kaaway before na ang Ma'am, paimo na kung sino mo buhat. ma'am, dahil kaaway man gali ma'am, about ra na sa mga istorya lang nga mga kahiubos, pero dili gid nga trouble nga na sa giana, kundi na trouble lang sa inuman lang ma'am. Oh, pero mga basina siya kaaway. Kung ako lang nasa iyang kahimtang ma'am, dili siguro ko muundang og hilak ma'am. Maghubag siguro ko mata ma'am. Di gid nako lungan ang bata ma'am kung dili gid nako makitaan ang adlaw. Mangita gyud ko paraan ma'am, mudangot gyud ko sa barangay, pulis ug ang tanang katawhan ma'am. Mauhangyo gyud ko nga tabangi ko pangita. Unang pagkawala sa imuhang anak, ibalik karon nga adlaw. Kinsa may una nimo reportan. Siyempre ma'am, kapitan. Tapos, Sunod, ipablatter na ko Sa pulis. Sa pulis o sa barangay. Munamot ko, ma'am. anong daw yung pangutanan na nagpa-maan pa? Ma'am, diha na, ma'am. Napay akong nadungog, ma'am, nga, ano ko nung ipahibalo si Kagawad Anabel sa Monte. Nga ko nung ipahibalo pa daw. Mo na akong na, kuha nga, report sa ubang tao. Oh. Sagrado gyud ang Ma'am, bata. super jud kasagrado ma'am kay lami magyud kay istorya ma'am, di magyud kung ambot jud ma'am. Naagid sa ang akong points jud ma'am, naagid sa bata nang itag hustisya ang bata. Ambot jud ma'am, di gyud nako mapugnan siguro ma'am. Makahilak siguro jud ko. Sa may muso. Kay katulang galing nga sayaw siya ma'am. Nituo gud akong luha ma'am, katong tagalimon pud ma'am, nihilak pud siya. Natakdan po ko nila ma'am, nituo gud akong luha kay ang ako nakita ato nagsulok-sulok ang bata, nagsayaw-sayaw tuyok. Ma'am, pagkaluoy gid tan-awon sa bata, jali kay tan-awon ma'am ang bata. Siguro panginawat gyud ang justice. Ma'am, ang akong panawagan ma'am, ang justice ni Ayan ma'am. Ang Nga malutaw unta ang tinuod ma'am. Nga musurrender siya ma'am. Mintras sayo pa. Oh, musurrender siya. siya, imong gitumbok ang Yes, punto por punto siya. Ang akong Si- bikuan. Si Wilma Minyosa. Mutukan na lang siya ma'am. Surrender na lang siya ma'am kay. Ana pa siya mo angkon ma'am nga na anay kibali result bitaw ma'am sa autopsy. Ulahin na iyang pag-surrender. So, mintras sayo pa, surrender siya. Para matabangan po siya. Para babaan ang iyang kasaboy ko. So, suot ko ito may ngit-ngit nga, punuan sa kawayan mga ngit-ngit na gidalat pa ko ispat, kaya basi tuwa dito. Mura kong buang man ba? Mura kong tala-tala. Daghan tao yung gibuang nila, ma'am. Anong dapigan man nato na ang mga dautan, ma'am? Anong protektahan na to ng mga dautan? Ha? Dili ko ganahan og tao nga moprotektor kong mga dautan, ma'am. Mga kriminal. Ila pagin mismo anak nga ilang giunay, ma'am.
Dapat ma'am, kung na-disgrasya o ikutang tanahulog, i-report din niya sa barangay nga akong anak nahulog. Na-internal unsa na, na-internal hemorrhage pero unsa na, di ba? Oh, una mo nga kadaghay kuan aron mapatabangan, aron mahimuan og report dito sa barangay. Kaya ng bata wala na mapatay sa bunag kundi nahulog. Wa man gihilo man nila ma'am. Oo. Ano tayo dahil ma'am, magpa-blatter siya. Diabot ko man ang ugma. So, maaduda na. Maaduda ko na kadto hapon, pog niya niyang tao dahil mag-interview di siya mudawat og tagamit siya. Oh, di ba? Katong After 5 days. 5 days. Tulunis. Mingon ni ko dali magka-interview. So, wala na ko yung panihang nanginahanglan ang interview. Pero vlogger bang kusog kayo sa mga tubang. Oo. Pero mga ninja pulis, dili siya mga tubang. Oo. Si Ian, nakakaya na. Ako kumusahon imo ang baruganan. Consistent magigyapon ka. Ma'am, nagpabilin gihapon kong magmalig-on. Mamututok sa bata na sila. Ang akong suspect. Ang pamilya. Ang pamilya. Pamilyang Wilma Menyosa. Siya gidi mo ang Ako, ma'am, sa ako. Bahalag mo kaso siya. Basta ako, direct to the point lang ni ako, mama. Siya ang suspect. pwede man ako masairan Juan sa imuhang mga wild idea ba manong siya gid ang imuhang consistent di ka nga siya. Ma'am, nakita na ko siya way kaguon. Magtagay, ubog. Mato ko dito, walay ka balaka. Dapat ma'am ang bata ma'am nga mawala, mag-blatter sila sa barangay. Di ato pa man gali ni Annabel sa Monte, na siya gid mismo ni dala diri. Wala on the time ma'am. Dapat unta pag wala sa bata, ni coordinate siya sa barangay official. So ayun nga mga kababayan ko, no, grabe talagang kahit sabi ni konsihal ng kanilang barangay, kahit kasuhan pa siya, ay talagang hindi magbabago ang kanyang testimony. Una pong sinasabi niya, hindi po daw nakitaan ng barangay o ng konsihal o ng mga kapitbahay yung nanay na si Wilma, yung nanay po ni Ian Menyosa, di po nakitaan ng pag-alala, hindi nakitaan na yung maglumpasay sa kakaiyak, yung unusual yung ginagawa ng isang nanay pag nawalan po ng bata. Kaya po, kumbinsido po ang kanang barangay, especially po si konsihal, na talagang walang ibang suspect kundi yung ina. Dahil daw, sabi niya, kung ikaw naman po mawawala ng bata, especially yung bata na 2 years old, ay talagang magre-report ka agad sa barangay o sa mga pulisya. Hindi po nangyari daw yun. Sila pa po mismo ang pumunta dun sa bahay ni Aling Wilma para kumbinsihin na magsumbong sa pulisya para makatulong ng paghahanap ang mga pulisya. Yan po ang hindi nila nakikita at yan po ang pinagtataka nila. Kaya po kumbinsido talaga sila na yung nanay ang primary suspect sa pagkadali po ni Ian Menyosa. Well, lalabas naman po talaga ang katotohanan pagdating ng autopsiya sa loob ng 7 araw din siguro. Kasi nga po ay nagkaproblema po ang kanilang doktor doon sa Suko dahil yung doktor ng Suko ay wala po doon, busy dahil po nag-aaral daw. Kumuha pa po ng doktor sa Region 10 sa Davao City para sumuri mag-autopsy sa bata. Pero unang initial report po ng Suko, nung pagkakita nila sa bata, mayroon pong biak sa ulo. May indication po talaga kung hindi nalaglag, napalo, kasi nabiak po yung ulo ng bata. Yun po na unang initial report ng Suko. Ayun po, naririnig nyo naman po sa mga latest video ko na in-interview po yung isang hippie doon sa May Butuan City, Station 4. Saan pa yun mga kois, no? So talagang grabe, ito po ay controversial. Controversial po ito na yung pagkawala ng bata at nakikitaan din na unusual po ng kinikilos ng mga magulang. Dahil ikaw ba naman siguro, pag nawala ng isang mahal sa buhay, ay automatikong pupunta ka sa barangay o sa pulisya. Or kahit nga mawalan po tayo ng sasakyan, pira, kahit anong pang mga napaka-importanteng gamit sa atin, ay talagang magre-report po tayo. Pero hindi po yun nila nakikita sa magulang ng batang nawawala na sa loob ng 7 araw. At nakapagtataka pa dahil yung balat na mukha ay wala na po, puro na po bungo yung nakikita sa crime scene. So sana po ay talagang mabigyan po ng linaw, mabigyan po ng hustisya ang pagkawala ng batang ito. Talagang masayain pong batang yan. Marami pong nagkikiramay talaga. Sana po
mabigyan na po siya ng hustisya. Makakamit tayo yung hustisya kung sino talaga ang gumawa. Okay? Pakikomento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. God bless all. Peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat, guys. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like